Magandang gabi. Mabibilis sa balita kasabay na uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes, garantisadong mabilis lang to. Inilabas ng Philippine National Police ang mga paunang resulta ng kanilang investigasyon sa nangyaring barilan sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. 3 mag-aaral ang nasawi sa trahedya matapos magpaulan ng hindi bababa sa 30 bala ang mga suspect. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillam. 34 na basyo ng bala ang narecover ng pulisya sa San Jose National High School matapos ang malagim na insidente na ikinasuwi ng 3 mag-aaral. Nasa likod nito sina alias Rod, 15 years old, at alias Nash, 14 years old, na mga estudyante rin ng naturang paaralan. Sa huling update ng PNP, 15 ang nasugatan matapos tamaan ng bala, habang 5 ang na-injured habang papatakas sa pamamaril. 2 baril ang na-recover ng mga otoridad mula sa mga suspect. Natukoy ng 9mm pistol na ginamit ni alias Nash ay pag-aari umano ng kanyang tiyahin na isang pulis. Kasama po ito ma'am sa titignan natin, but of course yung initial nga ay yung pamangkin po ng isang policewoman yung isa. So at an early age he was taught yung supposedly ito po ay para maturuan siya ng responsible gun ownership, but sad to say naging kabaliktaran, siya po ang naging ng krimen na ito. Samantala, ang 38 caliber revolver na ginamit ni alias Rod ay na-trace sa isang security agency sa Cebu City. Lumabas sa investigasyon na dumating si Nash sa paaralan 7:30 ng umaga at 8 o'clock naman si Rod. Dala-dala ang mga baril, nagkita sila sa loob ng palikuran para pag-usapan ng pamamaril. Pagsapit ng 9:20 ng umaga, saka na sila nagsimulang magpakawala ng bala na tumagal ng 2 minuto. Hindi nagtagal ay naaresto ang dalawa. Lumabas sa forensic examination na positive sa gunpowder nitrates ang 2 children in conflict with the law. Hindi naman makumpirma ng PNP kung authentic ang kumakalat na screenshot ng umano'y chat sa pagitan ng 2 suspect kung saan plinanin nito ang pag-atake. Gayunman, malakas ang hinala na talagang planado ang pamamaril. All indications point to the fact na na-plan po talaga. Yung kagaya nga po nun na yung araw na lang po na mismo, nung June 22, ay maaga po silang pumunta. So siguro lalo nilang pinalish yung plan nila dun sa loob po ng comfort room. Talagang hindi po heat of the moment to. Hindi po yung papasok sila ay nagpaputok na. So nag-usap pa po sila sa CR more than an hour bago po nila ginawa itong krimen na ito. Kasama rin sa iniimbestigahan ng PNP ang tungkol sa itim na t-shirt na suot ng mas batang suspect na may markang KMFDM, isang pangalan na naiugnay sa ilang nakaraang mass shooting sa United States. Pati na rin ang anggulo na binubuli umano ang mga suspect, kaya nagawa ang krimen. Personal na nakiramay sa Education Secretary Sani Angara sa mga pamilya ng mga mag-aaral na nasawi sa pamamaril. Tiniyak niya ang suporta ng gobyerno para sa mga naulilang pamilya. Kinamusta rin niya mga guro at kawani ng paaralan at tiniyak na agad magbibigay ng psychosocial support ng DepEd. Sabi nga ng iba, bullying. Sabi ng iba, parang may gang. Sabi ng iba naman, kasi sabi ng advisor, yung bata na yung tahimik lang. At parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito kung pagpasok na ulit. So mukhang talagang for now, although hindi definitive, parang pinagplanuhan talaga. Iimbestigahan na rin ng Senado ang insidente. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, susuriin kung may papel ang mga online platform sa paglaganap ng mararahas na pag-iisip sa mga kabataan. Tutukuyin kung sapat ba ang safety measures ng mga platform para maprotektahan ang mga bata sa mapanganib na content. Nauna nang sinabi ng Police Regional Office Eastern Visayas na isa sa mga suspect ay naglalaro umano ng Gore Box, isang violenteng video game, bagay na kinumpirma rin ni Colonel Ko. We can only say na doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo
or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito. Bagamat wala pang direktang patunay na may koneksyon ng laro sa pamamaril, nagpatupad na ng temporary ban ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Gorbox. Nanawagan naman si Senator Francis Pangilinan ng mabilis at tamang pagpapatupad ng Juvenile Justice Law. Aniya, hindi porke menor de edad ay wala ng pananagutan sa batas. Nais namang bigyan ng pangil ni Senator Erwin Tulfo ang implementasyon ng Anti-Bullying Act, lalo't nahantong nasa patayan ang resulta ng bullying. Nag-alay naman ng dasal si Senator Bongo para sa mga nasawi na sugatan at na-trauma sa malagim na pangyayari. Hiling niya na matukoy ang katotohanan sa trahedya. Tinawag na karumal-dumal ni Senator Mark Villar ang nangyaring pamamaril sa eskwelahan na aniyay lugar na dapat sana ay ligtas na kanlungan ng pag-aaral at paghubog ng kinabukasan. Para kay Senator Camille Villar, panahon na para i-review ng pamahalaan, law enforcement agencies at school authorities ang existing school safety protocols at intervention programs para sa mga at-risk na kabataan. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Kaugnay niyan, naka-heightened alert ngayon ang buong puwersa ng Philippine National Police matapos ang shooting incident sa Tacloban na ikinasawi ng 3 mag-aaral. Narito ang report. Ipinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang intensified police visibility sa mga paaralan upang tiyaking hindi na mauulit ang nangyaring karahasan mula sa 2 estudyanteng namaril sa isang paaralan sa Tacloban. Pero aminado ang PNP na kulang ang police force para magposte ng pulis kada eskwelahan. At ang nakikitang paraan, ang strategic deployment. Lagi rin daw naka-alerto ang kanilang hanay. Even before Tacloban incident po, nakita niyo po dito 2 minutes nakapunta po ang ating pulis. Pinag-utos na po ng ating Chief PNP ang mas intensified na patrolling at pag-deploy sa ating pong mga eskwelahan. Kaya po malapit yung ano doon. But the bat does not work. Di po ba? Hindi talaga natin kaya po lagyan ng lahat ng schools. So what we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed. Ito po ay lalong pinaigting natin yung pagbabantay. Kasabay nito ang panawagan ng pulisya sa mga lokal na pamahalaan ng tulong bilang force multiplier para sa seguridad. Mahigit 40,000 kasi ang mga pampublikong paaralan sa bansa at nasa 6,000 naman ang mga private schools. Ito po ay lalong pinaigting natin yung pagbabantay po ng ating mga ano. Kaya nga po kasama dito ay humihingi kami ng tulong at ng suporta ng local community po, the LGU, lalong-lalo na po ng barangay. Makakatulong po yung mga tinatawag nating force multipliers, yung mga barangay tanod po, para po mas mabantayan at mas magawa nating mas maayos ang kalagayan ng ating mga paaralan po. Kabilang din sa tinitingnang layer of security ang entry at exit point ng mga paaralan. Ito pong access control and entry procedures, we are recommending na yung pong mga schools na malalaki, na marami pong ingress at egress ay ilimit na lang po sa 1 o 2 para po mas ma-monitor natin ang mga pumapasok. Dahil strategic points ang ginagawang police visibility, gagawin na ito ng pulisya nationwide. Magkakasa rin sila ng mga seminar sa mga paaralan para palakasin ang kaalaman ng mga school personnel for safety and security. Samantala sa isa pang insidente na nangyari sa isang high school kung saan nagkaroon umano ng sexual abuse ang isang teacher sa isang estudyante, kinundina ng City Government of Parañaque ang pangyayari. Nananawagan si Mayor Edwin Olivares na agad na investigasyon sa DepEd at PNP para sa justice at accountability. Ayon naman sa Parañaque National High School, nire-review na ng paaralan ng usapin at gumugulong na ang buong investigasyon. Kahapon na magsagawa ng kilos protesta ang mga mag-aaral kasama ang Kabataan Party List sa umano'y pang-abuso at pangahalay ng isang guro ng eskwelahan. Sa iba pang mga balita, Bagyong Francisco, bagyang humina. Bagyo naman sa labas ng PAR, patuloy na minomonitor ng Pag-asa. Former Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin humarap sa NBI. PNP-CIDG nagsagawa ng crime scene reconstruction sa Dipakulaw, Aurora. At defense team ni Vice President Sara Duterte, hindi pinayagan ang mungkahing common markings ng prosekusyon sa ebidensya na gagamitin sa impeachment trial.
Unti-unting humihina si Bagyong Francisco habang palabas ito ng Philippine Area of Responsibility, habang hindi naman direktang tatama sa kalupaan ng bagyo sa labas ng PAR na may international name na Higos. Huling namataan ng Bagyong Francisco 375 kilometers silangan ng Cagayan sa Babuyan Group of Islands. May taglay na lakas ng hangin na 175 kilometers per hour, pagbugsong 215 kilometers per hour, at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, habang nasa loob ng PAR si Bagyong Francisco, asahan ang pagbuhos ng ulan sa Cagayan, Aurora at maraming lugar sa norte. Nagdadala na po ng mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley at Aurora at minsan malalakas po ito. Aasahan po natin yan sa susunod na 24 oras sa maraming lugar dito sa may norte. Habang kitang-kita rin, itong strip of clouds associated naman po sa southwest monsoon or hanging habagat, nagdadala ng minsang malalakas na hangin at mga pag-ulan. Sa susunod po yan na 2 araw at lalayo sa ating kalupaan hanggang makalabas ng ating PAR pagsapit po sa Thursday ng gabi or sa madaling araw po ng Friday patungo po dito sa may Ryukyu Islands sa may Okinawa, Japan. Patuloy pa rin minomonitor ng Weather Bureau ang bagyo sa labas ng PAR na may international name na Higos. Base po sa latest forecast po ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin ng bagyo west-northwest or unti-unti pa rin lalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At bagamat this week, maliit lamang yung chance na ito magkakaroon ng any direct effect sa alinmang panig ng ating bansa. Samantala, ibinahagi naman ni Sharima Maasin, guro mula sa Panitian Elementary School sa Brooks Point, Palawan, ang ilang larawan ng kanilang eskwelahan na lumubog sa baha matapos ang malakas na pag-ulan na dala ni Bagyong Francisco. Makikita sa larawan ang putik na iniwan sa mga silid-aralan ng humupan ang baha. Nanawagan din ang guro ng tulong para sa kanilang muling pagbangon. Sa ikatlong araw ng pre-trial conference, patuloy ang marking of evidence para sa mga nalalabing articles of impeachment. Partikular ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth na isinagawa sa Senator Claro M. Recto Room ng Senado kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman pinayagan ng depensa ang mungkahi ng prosekusyon na magkaroon ng common marking o para sa parehong mga ebidensyang gagamitin na magkabilang panig, ayon kay Attorney Michael Poa. Ang documents naman po nila ay sa kanila at ang documents namin ay sa amin. So sa amin, because we're being very careful then with the way we do things, this is really the way we do things naman. We want our own documents to be marked. Ayon naman kay Lead House Prosecutor Jervil Luistro, mainam sana kung pumayag ang depensa sa mungkahing common marking para makumpara nila ang mga ito. The process of marking. Volume din po. Yes, it needs to be compared. Initially, we asked that if it is possible, one marking for common exhibits. But the defense denied that. Doon na magmamark parehas. But it was denied by the other party. So what's gonna happen is, separate marking yung sa prosecution, separate marking yung sa defense, even if they pertain to the same document. Nagpakita na sa National Bureau of Investigation o NBI si former Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin ngayong araw matapos itong hindi sumulpot sa 3 sabpinang inisyu sa kanya. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matipag na ikukumpara nila ang salaysay ni Baldwin sa kanyang naging testimonya sa CIDG kaugnay sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, nagsagawa ng crime scene reconstruction ang PNP-CIDG kasama ang Dipakulaw MDRMO sa resort kung saan nalunod ang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. Layo nitong malaman ang kondisyon ng dagat nang mangyari ang insidente, maimapa ang lokasyon ng mga biktima para mai-cross-reference sa CCTV, pati na ang lalim at layo ng tubig. Gagamit din ng sonar ang CIDG para makita ang topography ng dagat sa lugar. Sumisigabo ang mga damdamin. Napuno ng aksyon, saya at kilig ang pilot episode ng Coco Martin's Sigabo. Mainit na sinalubong ng mga kapamilya fans ang grand cast welcome ng pinakaabangan nating lahat na action drama series Gabi-Gabi. Mapapanood sa ABS-CBN sa All TV 2. Narito ang report. Hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin and Julia Martin! Puno
Punong-puno ng excitement kagabi sa ELJ Building Studio 10 ng ABS-CBN. Lahat nag-aabang sa pag-ere on Philippine National Television. Ang bagong action series na pagbibidahan ng hari ng aksyon ng ating henerasyon, Coco Martin, at prime actress Julia Montes, ang Coco Martin Sigabo. Espesyal para kay Coco ang serye dahil ito ang kanyang original TV series kung saan nagbabalik tambalan din sila ni Julia Montes. Isang dream come true ngang proyekto. Itong Sigabo talagang ginawa namin to para sa buong Pilipino, lalong-lalo na sa buong pamilya. Nisip namin dito yung mga bata. Kaya talagang pinagsama-sama na namin dito ang action, romance, drama, and comedy. Kaya sigurado mag-i-enjoy ang buong pamilyang Pilipino. Special sa akin ng project na to kasi Coco Martin Sigabo. Ito talaga yung creation ni Coco. And ang sarap sa pakiramdam na hindi lang bilang artista, siguro yung mas nasusuportahan ko na siya sa dreams niya. So ito, special project. So dream come true rin for me. Habang naghihintay, binigyang buhay ni pop rock princess Yen Constantino ang pananabik ng lahat sa kanyang pagkanta ng official soundtrack ng serye na Sigabo mula rin sa lyrics ni Direk Coco. Iikot ang serye sa karakter ni Coco na Sigabo na nakulong dahil sa isang trabahong hindi dapat mangyari at hindi niya alam kung ano talaga ang pakay. Sa kanyang paglaya, lilinisin niya ang kanyang pangalan at pagtatagpuin sila ni Sam Jacinto na pagbibidahan ni prime actress Julia Montes na isang operatiba naman ng NCIA. Unang episode pa lamang ay pasabog na ang ganap kung saan litaw na litaw ang intense action scenes, bagay na talaga namang hinangaan maging na mga showbiz columnists. Pangalan pa lang, kasama yung mga eksena na maloloka ka. Bagong Coco Martin, bagong bihis, hindi mapapahiya si Coco Martin dito. Apakahusay. Sa Grand Cast welcome rin kahapon, nagmistulang concert venue ang paligid ng ABS-CBN Executive Lobby na dinagsa at pinagkaguluhan ng mga fans mula sa naglalakihang pangalan sa industriya, veteran actors at mga artistang magbibigay ng excitement at thrill sa atin gabi-gabi. Siyempre, all-out support ang ABS-CBN at all TV2 executives sa original series ni Direk Coco na Sigabo. Pakaabangan, Sigabo, gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV2. Mga kapamilya, mapapanood nyo na po ang Sigabo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 po ng gabi yan, sa Kapamilya Channel at sa All TV2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako po si Ralph Lopez. Magandang gabi.